O mga kababayan, tandaan nyo ang 4 na mukha ng mga traidor na ito. Etong mga taong dati-rati nagkakandara pa na idikit ang sarili nila kay dating Pangulong Duterte. Ngayon pinagkanulo si Katay Digong mga kababayan. Dinukot, kinidnap at pinatapon sa ICC. At alam nyo ba na ang 4 na ito pala mga kababayan ang nagplano. At nung tinanong sila ng media mga kababayan na hindi ba kalabisan yung ginawa nyo, na hindi nyo na binigyan ng due process yung tao, ang sagot ng animal mga kababayan, etong si Junvic Rimulya ay isang kaululan. Fake news mga kababayan. Baluktot na katwiran. Dahil ang sabi niya, binigyan ba daw ni PRRD ng due process yung 30,000 daw na pinatay niya? Diyos mio. Sige, patunayan nyo yan. Dahil lumabas sa ICC mga kababayan na ang kanilang binibintang na krimen na di umano'y pinatay ni PRRD ay 43 lang po pala na mga kriminal ang namatay mga kababayan. Tingnan nyo ang mga animal na to. Panoorin nyo po. What about the rights, the 30,000 who he summarily had killed? Oh, 30,000. Saan mo nakuha yan? Na kung ang ICC mismo mga kababayan ang kanilang pinagbasihan ay 43 lamang katao. Tingnan nyo ang mga animal na to. At yan ang justification niya mga kababayan ha, na hindi na kailangan idaan sa due process si PRRD dahil daw pumatay ng 30,000 katao na fake news naman ang Rimulyang ito. 30,000 victims were killed. Ito dapat ang panagutin mga kababayan eh. Dapat ito i-hair follicle drug test ito mga kababayan, itong grupo nila Bangag. Without any due process. Murder of at least 19 persons. 19 ha? Oh, ICC na mismo. Allegedly drug pushers or thieves killed by members of the Davao Death Squad. Mga drug pushers pa. At ang pumatay mga kababayan, Davao Death Squad. Davao Death Squad ba si Digong? In various locations in or around Davao City. 19 ha? Between 2011 and 2016. Oh, 19 persons lang mga kababayan. Ilang ang namatay ngayon, araw-araw kay Bangag? Isang araw lang siguro yan kay Bangag mga kababayan. Mga inosente pa. B. Murder of at least 24 persons. Oh, 24 plus 19. 43. Nasaan ngayon ang sabi mong 30,000 Rimulya? Allegedly criminals, such as drug pushers. Criminals. Yan ang sabi natin mga kababayan. Ginagawa nilang tool itong ICC sa kanilang propaganda. Yang 43 katao mga kababayan na namatay. Hindi pa nga si Digong yan ang ano ha? Ang sabi ng ICC mga kababayan, indirect suspect. Indirect pa ha? Sino yung mga direct? Bakit hindi yun ang kasuhan? Hindi ba ito kaya ng DOJ dito sa Pilipinas? At ang problema pa mga kababayan, patatagalin nila ang kaso. Yan ang sinasabi natin mga kababayan ay balak nilang bulukin si PRRD dyan sa ICC. Dahil mantakin nyo, 6 months pa simula ngayon mga kababayan ang next na trial. Napakaraming trials yan mga kababayan eh. Kung 6 months ang interval na, aabutin ng 10 taon si Digong dyan. Or thieves or drug users killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police. 30,000 victims. Bulok! Oh, nasaan ang 30,000 mo? Sabihin mo yan sa ICC para masali ka dyan makulong. Ito ang dapat kinukulong mga kababayan ng mga animal na to. Ito ang dahilan mga kababayan eh. Kung bakit lumaki yan mga kababayan yung mga issue na iyan. Dahil sa mga fake news ng mga ito mga kababayan, kakampin ng kanilang mga bayarang media. Naratiba lang yan lahat ng media mga kababayan eh. 20,000, 30,000, yung 7,000 nga mga kababayan oh. Yung pinakamaliit na bilang ng daw ha. Hindi nga in-acknowledge ang ICC. Ito ring ICC mga kababayan, halata masyadong mga bulok din. Ginagamit lang din mga kababayan sa political tool dahil kung ganyan lang, crimes against humanity yung 43, di hamak ng yung mga leaders dyan sa Europa mga kababayan. Hundreds of thousands ang mga tao ang binomba sa ibang bansa. Sinira ang buong bansa. Syria, Lebanon, Afghanistan, Iraq, Libya, Gaza at iba pa. Ukraine, Russia. Millions ang napatay doon eh. Oh, nasaan kayo ICC? Wala mga kababayan. Si Digong mga kriminal, 43 lang mga kababayan ha. At indirect pa ha. Sinulat mismo ng ICC mga kababayan na wrong grammar pa ha. Mga animal mga kababayan, hindi man lang marunong mag-English. 43 crimes against humanity. Tapos, sabi ng mga bugot na ito, 30,000. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. Oh, tuwang-tuwa mga kababayan. Ito, mukha ng mga diablo mga kababayan. Oh. Anyo, si Gibo, Rimulya. Oh, tinaas pa ni PRRD ang kamay ni Gibo. Talo.
Anyo, Remulla mga kababayan, palapit-lapit yan kay Digong dati. Pasipsip, kasama si Boying. Boying, mataba pa mga kababayan. Andun yung ugok na si Remulla na si John Vic. Panay pasipsip kay dating Pangulong Duterte dati. Ngayon mga kababayan, sila ang nagplano na kidnapin si PRRD. At nung tinanong mga kababayan na bakit hindi nyo binigyan ng due process, sabi niya may due process ba daw si Digong nung pinatay niya ang 30,000? Demonyo. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. So, Mga bangag, magpa-drug test kayo. Hair follicle. Sige, kahamunin namin kayo. Madja-justify ang inyong kabangagan sa paghuli kay dating Pangulong Duterte kapag mag-a-undergo kayo ngayon mismo ng hair follicle drug test at papapatunayan nyong hindi kayo mga bangag. Dahil bangag lang ang gumagawa niyan mga kababayan eh. Sige, patunayan yung hindi kayo bangag. Magpa-drug test kayo. hindi naman ako. Ako lang ang natira last man standing doon sa Last man standing. Malacanang. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence. So he was gathering all the information in Si Anyo pa daw ang nagkuha ng intel mga kababayan sa mga pinag-uusapan niya na PRRD doon sa Hong Kong na umuwi dito. his source, in his location. Gabinete yan ni PRRD ha. Isa yan sa pinagkakatiwalaan ni Tatay Digong dati. Ngayon mga kababayan, bangag na bangag ang kanilang amo nitong sina Anyo. So ako lang ang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he I was think so. part of Walang hard-hard. Ang tanong, magkano ang dahilan? the I think Duterte he administration. still shares some affection for the former president. They had a very Huwag nyo kaming lokohin, mga animal ng mga taong iyan. Ito dapat ang panugutin sa batas mga kababayan eh. Kidnapping. Kidnapping mga good kababayan. working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. Soldier, mahiya ka. Hindi ka na sundalo. Nagretiro na yan mga kababayan. Kung sundalo ka dati, ngayon hindi ka na sundalo. Isa ka ng uto-uto. Anyo. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as, or is there such anything you can as share? the conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to Sinadya ito ni Bangag mga kababayan para mahati ang galit ng mga tao. Na, sige, sabihin mo na kung anong mga plano natin para hindi sa akin lahat. Magalit din kayo kay Anyo, dyan kay John Vic mismo, kay Gibo, nang hindi mabaling sa akin lahat ng galit ng tao. Pare-pareho kayong mga animal. stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Mayroon din sila mga puting ahas mga kababayan na pinadikit kay Duterte. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core Yes. team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and The President. Kahit po sa survey, masasabi Ang mga animal. Eto mga kababayan si Anyo, traitor. Dati-rati, tuwang-tuwa mga kababayan daw sa war on drugs. Ngayon, gustong panagutin sa ICC si PRRD. Anong masasabi niyo dito sa mga traidor mga kababayan? Post your comments below.